Humihirit po ng 20 pesos na dagdag singil ang grupo ng TNVS. Sa public consultation na ginawa po ng LTFRB kahapon, humihilin po ng 20 pesos na dagdag pamasahe ang mga grupo ng TNVS drivers. Kung aaprubahan ang 45 pesos na base fare sa isang sedan, magiging 65 pesos na ito. Habang ang 65 po naman sa 6-seater SUV ay aakit na sa 85 pesos. Ayon po sa grupo, pangunahing dahilan po ng kanila pong hiling ay ang kawalang nga pong walang prenong pagtaas sa presyo po ng petrolyo. Isa nga po sa mga dahilan daw ng hirit na pamasahe ay ang mataas din komisyon ng mga transportation network companies. Sana pa po magkaroon ng standardized na komisyon para sa mga nagmamaneho ng TNVS. Tiniyak naman ng LTFRB na patuloy pa rin na pag-aaralan ang hiling na pamasahe hike sa mga PUV habang tumataas ang presyo ng langis. Siyam na sunod-sunod na linggo ng may price increase o may fuel price increase. Ayon sa LTFRB, kulang ang dokumento para mapatunayan ang mga petisyon at target na makapaglabas ng desisyon sa Marso. Hinihiling ng mga TNVS driver ang 20 pesos na dagdag sa pamasahe habang itinutulak ng mga jeepney operator ang pagtaas ng minimum na pasahe mula 13 hanggang 14 pesos. Nakabinbin ang pisong provisional fare increase para sa mga jeepney at una na ring rerepasuhin ng LTFRB ang bus fares na hindi pa nababago mula taong 2022. Binigyan din ng ahensya na kailangang balansehin ang anumang dagdag pamasahe para matulungan ang mga driver nang hindi naman nabibigatan ang mga pasahero. Ipinag-utos po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang malawakang pag-aayos sa agricultural supply chain upang matapos na ang matagal na pong pagkakaantala sa pagdating ng farm input sa mga magbubukid. Inamin mismo po ni Pangulong Junior na sobrang sentralisado po daw ang sistema ng Agriculture Department na nagiging sanhi ng huling pagdating ng binhi at maging fertilizer matapos nang magsimula ang taniman. Reklamo ng mga magbubukid sa Mindanao, nasisira po yung planting calendar dahil nga sa hindi umaabot sa tamang oras ang mga suporta po ng pamahalaan. Iniutos po ni Marcos Jr. ang maagang pagbili po naman at pag-iimbak ng fertilizer at pesticides para daw po nakakahanda ito bago pa magsimula ang planting season. Pinabibilis din daw po ang produksyon ng mga punla sa pamamagitan ng pag-decentralize ng seedling production para mas mabilis daw ang distribution sa mga lalawigan. Pinagandiin po ng Pangulo ang 63 bilyong pisong pondo daw po sa irigasyon habang natili ho naman daw na walang patubig ang halos 30% ng mga lupang pangsaka sa bansa. Sa iba pang balita, mas marami namang consumer ang pwedeng direktang pumili ng malinis na kuryente matapos ibaba po ng Department of Energy ang requirements sa Green Energy Option Program o GEOP. Mula 100 kilowatts, ibinaba po sa 50 kilowatts ang minimum power demand para makapagnegosasyon ng supply ng renewable energy ang mga negosyo at maging establishmento. Pinayagan na rin ng DOE na magsama-sama ang mga consumer sa isang lugar para maabot ang requirement at sabay na lumipat sa malinis na pinagkukuhanan ng kuryente. Layunin po ng hakbang na palakasin ang choice ng mga consumer at mapabilis ang paglipat sa renewable energy sa bansa. Target ng pamahalaan na itaas sa 35% ang renewable energy sa power mix pagsapit po ng taong 2030 at 50% naman sa taong 2040. Simula June 26, mas marami rin na makakapili ng kanilang energy supplier sa ilalim po yan ng Retail Competition Program na ibinaba ang requirement mula 500 kilowatts papuntang 100 kilowatts. Mas marami po naman daw na malalaking kumpanya sa semiconductor, electronics at electric vehicle industry ang nagbabalak na magpalawak daw ng operasyon sa Pilipinas ayon po sa Department of Finance. Sinabi po ni Finance Secretary Frederick Gon na patuloy ang usapan ng pamahalaan sa mga dayuhang negosyo na papasok o magdadagdag daw po ng investment sa bansa. Kabilang po sa binanggit ng pamumuhunan ay ang global tech giant na Samsung
at mga proyekto po sa creative industry. Nakikipag-usap din daw po ang Trade Department sa isang kumpanya para magtayo ng electric vehicle manufacturing sa Pilipinas. Layunin daw po ng pamahalaan na palawakin pa ang mga trade partnership at free trade agreements para nga daw po lumakas ang industriya at ekonomiya ng Pilipinas. Inaasahan daw po makakatulong din ang paparating na ASEAN Summit sa paghihikayat po ng mas maraming pamumuhunan at pangmatagalang pakikipagtulungan sa rehiyon siya nawa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.